Yun na. 25. So, good morning guys. Ito, magpapalit tayo ng shock mount. Ito, shock mount o strut mount. Ito yung ano niya, luma. So, ito with bearing to guys. Dalawang klase ito kasi may bearing at saka wala. So, yung bearing niya, ito, medyo magaspang na yung ano ng bearing niya. Magaspang na. Ito yung bago. So ito yung luma, magaspang. Pagka inikot mo, magaspang siya. Ito yung bago, medyo swabe siya, bago. So luma, magaspang na. Ang bago, swabe pa yung ano niya. Tapos yung mount niya ay ano, ayan, deform na. Ito yung bago, ito yung luma isa. So check natin yung nut kung parehas lang ba, kasi baka mamaya hindi parehas. So okay naman. So i-check na lang natin yung shock absorber niya kung okay pa. So yung tunog pala nito guys, pagka nasa lubak o rough road ay rattling at saka knocking pag nasa rough road, at saka nalubak ka or humps, yan yung tunog niya. So papalitan natin to dahil ito pa yung original niya. Sobrang tagal na nito at bumigay na yung bearing. So comparison ninyo lagi kung parehas. Tapos i-check natin yung shock kung okay ba. Kung hindi na, kailangan palitan to, itong shock na to. So yan yung ano natin ginagawa ngayon. So magtatanggal rin pala tayo ng axle dahil magpapalit tayo ng bearing. So tripod bearing, CV joint sa kanan, palitan natin ito. So mahirap hanapin yan dahil limited parts yung sasakyan na to, Suzuki Vitara. So yun lang. So ito guys, natanggal na natin kanina yung shock absorber, na check, weak na siya. So mga 3 buwan lang siguro tagal niyan or 4, tuluyan na siyang hindi gagana. So ito, ayan o, idiin natin yan, idiin natin yan, dapat responsive yan siya. Ayan, so mabagal na ang response niya. So weak na yung shock absorber na yan. Sa kanan yan, yung sa kaliwa same pa rin, ganun rin. Yan. So ang tagal lang siguro nito, mga 4 na buwan, 4 na buwan to 5 buwan ganyan, kung hindi lagi ginagamit. Pero kung araw-araw ginagamit, tapos medyo malayo biyahe, rough road, so 2 to 3 buwan lang yan. Tingnan mo muna kung aman. Yan. Ay, oo, yan. Laki ng baklas. Yan.
Hmm. Hmm. Laki. Wala? So ito guys, check tayo ng baklas. Ayan guys. So ayan guys, tapos na tayo. Kabit na natin yung shock mount na dalawa at saka bearing nya dalawa. Tapos dito pinalitan natin ng tripod bearing yung CB joint axle. Isa lang dahil maluwag na. So ang natira na lang dito ay yung weak na shock absorber. So makakatakbo pa naman yan ng 4 na buwan kung hindi araw-araw ang gamit. Pero kung araw-araw, mga 2 buwan lang yan, bibigay na yan. So dito rin na-fix na natin yung glove box opener. Ayan. Okay na yan guys. So mahirap hanapin tong glove box opener na to guys. Mahirap hanapin. So nagtiyaga talaga tayo maghanap nito. Abroad pa ang ano nito. So kampa to. Thailand, Malaysia ang mga may available. So na-fix na natin din yan. So ang natira na lang nito guys ay yung PTU nya, power transfer case unit, tsaka front differential, yung may backlash clearance, at saka shock absorber. So yun, salamat. Sana nakakuha kayo ng konting kaalaman dito. So gustong magtanong lang kayo kung anong concern ninyo sa sakyan. This is Autovision.